Ang mga taong introvert ay hindi nabubuhay para lang makakuha ng atensyon. Hindi sila ang pinakamadaldal sa silid. Hindi sila pumapasok na parang pagmamay-ari nila ang paligid. Hindi nila pinapaikot ang buhok nila para lang magpa-cute o nagbabato ng mga pick-up lines o tumatawa sa mga bagay na hindi naman talaga nakakatawa para lang hindi manahimik ang usapan. At sa kabila ng lahat ng yan, o baka nga dahil doon, nakakagulat na sobrang attractive pa rin nila para sa iba. May isang uri ng kakaibang attraction sa kanilang katahimikan, sa kanilang low-effort na katapatan, sa kanilang awkward at unpolished na presensya. Isa itong uri ng alindog na hindi mo agad mapapansin, pero kapag tumama na, para kang sinapian. At hindi ito haunting na parang multo. Ito yung parang, bakit sila pa rin ang naiisip ko hanggang ngayon? Tara, alamin natin kung bakit nga ba maraming nati-turn on sa mga taong introvert, kahit minsan parang weird sila. Number 1. Ang unbothered aura ng mga introvert na mukhang kumpiyansa, pero pagkapagod lang talaga ito. Imaginein mo to. Sa isang kwarto na may dim na ilaw, may music sa background, may mga taong abala sa mga usapan at tawanan. At nandun sila, ang introvert, tahimik na nakaupo sa isang sulok, relax ang mga braso, dahan-dahang umiinom ng kung anong inumin na parang huminto ang oras para lang sa kanila. Tinitignan ng mga tao ang paligid at sa hindi malamang dahilan, sa introvert huminto ang kanilang mga tingin. Hindi dahil sumasayaw sila o malakas silang tumawa, ngunit dahil sa pagiging tahimik, mahiwaga at kalmado. Pero ang totoo, ang katahimikan na yon ay hindi kumpiyansa. Yun ay pagkapagod. Ubos na ang kanilang social energy. Ilang beses na silang ngumiti ng peke, nakinig sa mga small talks na parang paulit-ulit lang, at ngayon ay dahan-dahan nang nagsishutdown ang sistema sa loob ng isip nila. Pero dahil sanay ang mundo sa mga maingay at kumpiyansang personalidad, ang katahimikan ng isang introvert ay nagmumukhang lalim, karismang hindi pinipilit, lihim na puwersa. Hindi sila nakatitig dahil may madilim silang sikreto. Tinatansya lang nila kung ilang minuto pa bago pwedeng umalis nang hindi nagmumukhang nakakabastos. Pero sa sulok na yon ng kwartong kalahating madilim, para silang bida sa isang psychological thriller na nakakita na ng masyadong maraming bagay para pa magsalita. Kaya bigla na lang gusto ng mga tao malaman, ano kaya ang tinatago niya? Dahil sa gitna ng mga nagsisigawang karakter sa entablado ng buhay, ang tahimik na hindi nagpapapansin, ang kahit kailan hindi nagpapakitang gilas, ay siya pala ang pinakakaakit-akit sa lahat. Number 2, yung malalim na boses ng mga introvert na di rin nila alam na meron sila dahil bihira silang magsalita. Lagi itong kinakagulat ng mga tao. Ang paligid ay puno ng kwentuhan, tawanan at boses na nagsasalubungan. Hanggang sa biglang magsalita ang isang introvert. Isang simpleng pangungusap lang pero may kakaiba. Parang may narinig ang lahat na hindi nila inaasahan. Yung boses, mababa, kalmado, may bigat, parang alon na dumaan sa ilalim ng balat. Hindi malakas pero ramdam mo sa loob. Dahil bihira silang magsalita, hindi sila nagpapaulan ng mga salitang hindi pinag-isipan. Wala silang pakialam sa mga palakpak, hindi sila nagpapasikat. Kapag nagsalita sila, buo na sa isip nila ang mensahe. Tahimik, maingat, direkta. At dahil hindi ito malakas, napipilitan ng mga tao na makinig. Hindi sila sumisigaw para marinig, pero pinakikinggan sila at mas malalim pa kaysa sa normal. Kahit pa ordinaryo lang ang sinabi nila, gaya ng, hindi yata totoo yan, parang tula ang dating, parang linya sa isang pelikula. At sa sobrang bihira mong marinig yon, tumatama to, hindi lang sa tenga, kundi pati sa puso. Tapos dagdag mo pa ang mundo. Pinalaki tayong iugnay ang malalalim na boses sa mga kontrabida o sa mga tahimik pero mapagmahal na karakter. Dalawang imahe na parehong nakakagulo sa emosyon ng mga tao. Kaya kahit sabihin lang nila ang paabot naman ng baso, may isang taong mapapahinto at mapapaisip. Bakit parang may kakaiba? Yan ang epekto nila. Walang sigawan, walang arte, pero may presensya.
At sa tahimik nilang tinig na hindi nagpapapansin, may kapangyarihan silang mang-akit ng hindi sinasadya. Number 3, yung kakayahan ng mga introvert na makipag-eye contact ng mga 1.8 seconds, eksakto lang para guluhin ng isang tao habang buhay. Karamihan sa mga tao ay nakikipag-eye contact para kumonekta. Pero ang mga introvert, para silang may sariling scanner. At pag nagkataon na mapatingin sila sa'yo, kahit saglit lang, kahit mga 1.8 seconds lang, parang may dumaan na kuryente. Hindi agresibo, hindi naman matagal, pero diretso sa ilalim ng balat. Minsan habang nagsasalita ka, mapapansin mong tumingin sila. Hindi matagal, pero sapat para maramdaman mong parang may nakita sila sa'yo na hindi mo pa nasasabi. Parang sinilip nila ang kaluluwa mo saglit at nag-iwan ng fingerprint sa loob. Tapos bigla nilang silang lalayo ng tingin, pabalik sa inumin nila o sa sahig o sa malayong punto sa ere na parabang may sine silang pinapanood sa loob ng isip nila. Ikaw naman, napatigil. May nakita ba siya? Napahiya ba ako? O may alam ba siyang hindi ko alam? Hindi ito yung tipikal na titig ng kilig. Hindi rin ito yung mailap na tingin ng isang taong nahihiya. Isa itong tahimik pero matalim na pagtap sa isipan mo na hindi mo alam kung nakakatuwa, nakakailang o nakakatakot. At wala na itong kasunod. Wala ka nang aabangan. Kasi hindi na sila ulit titingin. Kaya mas lalo itong kumakapit sa isip mo. Kasi bihira ito. Kasi pinili nila ang sandaling yon. At pag pinili ng isang introvert na tumingin, kahit saglit lang, may ibig sabihin yon. Kahit hindi mo agad maintindihan, mararamdaman mo. At habang pauwi ka, habang nakasandal ka sa bintana ng jeep o tren, bigla mo ulit mararamdaman yung titig na yon. Hindi mo alam kung hinusgahan ka, tinanggap ka o tinandaan ka lang. Pero malinaw ang isang bagay, hindi mo na siya makakalimutan. Number 4, yung paraan ng isang introvert ng paglalakad na parang sinasabing wala akong pake sa mga iniisip nyo. Ang lakad ng isang introvert ay parang multong dumadaan sa totoong mundo. Walang ingay, walang drama, walang ritmong sinasabayan. Hindi sila naglalakad para mapansin, hindi para mag-flex, hindi para sabihing andito ako. Simpleng lakad lang, tahimik, dire-diretso, para bang may pupuntahan silang mahalaga. Pero ayaw nilang ipaliwanag kung ano, at yun mismo ang nakakabighani. Sa dami ng mga taong naglalakad na parang nag-o-audition para sa social media, matikas, pabibo, nagpapakitang gilas, biglang may isang introvert na dadaan na parang wala lang. Pero sa kakaibang paraan, sila ang hindi mo maalis sa paningin. Hindi mabagal pero hindi rin nagmamadali. Hindi makabasag tingin pero hindi rin pasulyap-sulyap. May kontrol, may direksyon at higit sa lahat, may detachment. Hindi ito yabang, ito'y kawalan ng interes sa karera ng pagpapakitang gilas. Para bang sinasabi ng katawan nila na nakita ko na ang lahat ng sinasabi ng mundo para mapansin at wala akong balak sumali. Dagdagan mo pa ng itim na damit, medyo magulong buhok at earphones na parang pader sa pagitan nila at ng mundo. Bigyan nilang silang mukhang karakter sa isang anime na naglalakad palayo sa isang pagsabog. At ang pagsabog na yon ay ang pressure ng lipunan. At sila, wala man lang kagalos-galos. Napapatingin ng mga tao hindi dahil nagpapapansin sila, pero dahil hindi sila nagpipilit makita. At sa isang mundong sanay sa ingay, yung tahimik na presensya ang pinakamaingay sa lahat. Parang bitbit ng isang introvert ang isang lihim na hindi nila kailangang ipaliwanag. At kahit hindi maintindihan ng iba kung bakit, gusto nilang malaman. Number 5, parang nobela ang bawat text nila. Ang pagte-text sa isang introvert ay hindi tulad ng karaniwang usapan. Para itong pagbukas ng isang personal diary na isinulat lang para sa'yo. Hindi sila basta-basta nagsisend ng mga messages. Gumagawa sila ng komposisyon. Mararamdaman mo yon sa takbo ng mga salita, sa pagitan ng mga linya, sa mga pahintulot ng katahimikan, sa bawat tuldok at kuwit na piniling ilagay. Hindi para sumunod sa grammar, ngunit para ipadama ang tono ng kanilang damdamin. Habang ang karamihan ay sumasagot ng haha o lol at mga emojis, ang isang introvert ay magpapadala ng mensaheng parang sinadyang love letter, kahit hindi yon ang intensyon.
Minsan aabutin pa sila ng ilang oras o araw bago sumagot. Pero kapag dumating ang mensahe nila, para itong meteor na bumagsak sa puso mo, tahimik pero may bigat. Hindi ito pang show, hindi ito pang papapansin, ito ay pagninilay. Magtatanong ka lang ng simpleng, kamusta ka na? Pero ang isasagot nila ay, tahimik ang araw. Parang binubulong ng mundo ang mga bagay imbis na isigaw. Napansin kong mababa ang ulap, parang lungkot na may kagandahan. Napaisip tuloy ako sa bigat ng mga bagay na hindi natin sinasabi. At bigla kang mapapatigil, parang na-teleport ka sa utak nila, sa mundo nila, sa pakiramdam nila. Isang simpleng reply na naging matalinhagang tula. At doon ka mapapaisip, dapat pala iniingatan ko rin yung mga salitang pinapadala ko sa kanya. Dahil hindi nagtitext ang isang introvert para lang manatiling connected. Nagtitext sila para ipahayag ang totoo. Kaya sa tuwing iilaw ang phone mo at pangalan nila ang naka-flash, humihinga ka ng mas mabagal dahil alam mong may lalim na darating. Number 6. Ang mga kakaibang hobbies ng mga introvert kaya nagiging kaakit-akit ang aura nila. Tinanong mo sila, ano mga pinagkakaabalahan mo lately? Tahimik, tumingin sa malayo, parang may kinakausap sa ulap, tapos mahina nilang binulong. Minimemorize ko yung mga constellations. Gusto ko yung paraan ng mga bituin na inuulit ang kasaysayan, kahit walang sinasabi. Doon mo napagtanto, hindi ito trip lang. Ito ang buhay nila. Ang mga introvert ay hindi kumukuha ng mga hobbies para lang may magawa o makiuso. Hindi sila nagsisimula ng mga hobbies para magpasikat. Sa halip, lumulubog sila. Sumasawsaw sa mga interes na parang sarili nilang universe. Habang ang iba ay nagsuscroll buong gabi, sila naman ay tahimik na nag-aayos ng lumang makinilya, gumuguhit ng mga miniature Zen gardens, o nagbabasa ng sinaunang filosofiya, hindi para magpa-impress, kundi para makaramdam ng totoo. May debosyon sa katahimikan nila, may katapatan sa mga hilig nila kahit walang pumapalakpak. At doon nagiging nakakabighani ang presensya nila. Hindi dahil sa pagpapapansin, kundi dahil sa lalim ng pagiging totoo. Parang sinasabi ng aura nila na, may mundo akong binubuo, gusto mong sumilip? At kahit wala kang intensyong ma-fall, parang nauhulog ka na rin, hindi sa kanila bilang tao, kundi sa misteryo ng kung anong meron sa loob nila. Dahil sino ba naman ang hindi maaakit sa taong kayang mawala sa sarili habang pinipinturahan ang mga miniature soldiers o sinusubaybayan ang pagtubo ng kabute sa isang paso. Hindi nila ginagawa yan para humakot ng mga likes. Ginagawa nila yan para makadama. At yung lalim na yan, na hindi ipinagyayabang pero ramdam mo pa rin, yun ang uri ng sikreto na gusto mong hukayin. Yun ang klase ng hiwaga na gusto mong tuklasin. Number 7, ang katahimikan ng isang introvert sa mga group conversations na lumilikha ng suspense. Sa mga may ingay na grupo, bihira ang katahimikan. Kaya kapag may isang introvert na hindi umiimik, napapansin agad. Habang ang lahat ay nagpapalitan ng opinyon na parang tennis match, naroon lang siya, tahimik, nakaupo, nagmamasid. Hindi siya sumisingit, hindi siya naglalakas ng boses, pero ramdam mo siya. Makikita mo yung mata niyang gumagalaw, sumusulyap, nagbabantay. Bahagyang nakakunot ang noo, hindi dahil sa galit, kundi sa lalim ng iniisip. Mapapaisip ka, naiinip ba siya? Hinuhusgahan niya ba kami? O baka may binubuo siyang puzzle sa isip niya na tayo lang ang subject. At habang tumatagal ang katahimikan niya, tumitindi yung tensyon. Alam ng lahat na kapag ang pinakatahimik sa grupo ang nagsalita, may biglang magbabago. At yun na nga, bigla siyang magsasalita. Isang tahimik pero matalim na pahayag. Walang sigaw, walang drama, pero tumatagos. Napapatigil ang mga tao, napapalingon. Hindi lang sa sinabi niya, kundi pati nasa tiyempo. Kasi habang ang iba ay nagbabatuhan ng ideya, siya ay naghihintay, nag-oobserba, nagtatagpi-tagpi ng mga pananaw. At nung handa na siya, binitawan niya ito na parang linya sa isang pelikula. At yun na, biglang nag-iba ang hangin, nagkatinginan ng mga tao, may naramdaman silang bigat. Kasi ang taong hindi kailangang sumigaw para mapansin, mapanganib yan. Hindi sa agresibong paraan, kundi sa paraan na mahirap baliwalain. Dahil yung suspense na dala ng katahimikan niya, parang bulong ng isang taong may alam na hindi mo pa alam. Parang sinasabi ng presensya niya na
hindi ako madaldal, pero kapag nagsalita ako, mararamdaman mo talaga. Number 8. Yung awkward ng ngiti nila na parang love glitch. Walang kaartehan, walang cue, walang nakasanayang flash ng ngipin gaya ng nakikita sa mga selfie o dating app profiles. Isa lang itong maliit at biglaang pilandit sa gilid ng labi na parang may damdaming nakatakas bago pa nila mapigilang lumabas. Ganyan ngumiti ang isang introvert. At sa kung anong dahilan, binabasag nito ang loob ng mga nakakakita. Bakit? Kasi ito ay totoo. Hindi ito yung confident na ngiti ng isang taong sanay sa atensyon. Ito yung ngiting hindi nila planong ipakita. Ito yung ngiting biglang lumabas dahil may isang bagay na tahimik na nagpainit sa puso nila at hindi agad nakahabol ang katawan para itago ito. Ito'y sablay, mabagal, minsan may kaunting panginginig pa, pero taos puso. At kapag ikaw nakasalo nito, parang may achievement unlock kang nakuha na hindi alam ng iba. Hindi ka pinasayahan, pinapasok ka. At yan ang dahilan kung bakit nakakayanig ito. Kasi sa mundong sanay sa mga scripted na expressions, ang isang awkward na ngiti na nanggaling sa puso ay parang lihim na bigla mong nasilip. Parang sinasabi nito na, hindi ako handang makita, pero may naabot ka sa akin. At yung sandaling yon, hindi mo yun basta-basta makakalimutan. Uuwi ka at habang naglalakad pa uwi o nakahiga na sa kama, biglang babalik yung eksaktong itsura ng ngiti na yon. Eksaktong anggulo, eksaktong sandali. Parang eksena sa isang panaginip na hindi mo maintindihan kung bakit, pero biglang nagpapabigat sa dibdib mo in the best possible way. Number 9, yung biglang philosophical na banat ng isang introvert sa gitna ng mga small talks. Nag-uusap lang kayo tungkol sa panahon o tungkol sa plano nyo sa weekends. Chill lang. So bigla silang nagsabi ng, minsan naiisip ko kung kaya ba tayo nahuhumaling sa kaguluhan kasi pag tahimik na, napipilitan tayong harapin ang sarili natin. At biglang tumahimik ang paligid. Hindi dahil naging awkward, ngunit dahil naging totoo. Yun ang madalas na epekto ng mga introvert. Hindi nila sinasadya, ganun lang talaga gumana ang isip nila. Kahit sa mababaw na mga usapan, palalim na agad ang iniisip nila. Habang ang iba ay kapit na kapit sa mga small talks na parang salbabida, sila'y tahimik na lumulubog sa lalim ng emosyon, sa mga patterns ng human behavior at sa mga tanong na ayaw tanungin ng iba. Hindi sila nagsasalita para lang may masabi. Nagsasalita sila para mag-enlighten. At yung shift mula sa, haha, oo nga, Lunes na naman, tungo sa, lahat yata tayo ay may lungkot na tinawag nating pagiging produktibo, ay parang kidlat bigla, mahinahon pero damang-dama. Mapapaisip ka, kasi bigla mong marirealize na hindi ka nakikipag-usap sa isang taong gusto lang maging socially smooth. Nakikipag-usap ka sa taong may vision. Yung tipo ng tao na kapag nagsalita, hindi lang isip mo ang nagigising, kundi pati puso mo. At kahit hindi mo alam kung bakit, bigla mong naramdaman na mahalaga yung pag-uusap niyong dapat sana'y walang saysay. Yan ang introvert effect. Hindi nila intensyon na hilahin ka sa introspection. Pero pag narinig mo na silang magsabi ng katotohanan sa gitna ng kababawan, parang naghahanap ang kaluluwa mo ng isa pa. At kahit medyo masakit, gusto mo pa rin. Gusto mong makarinig muli. Parang tula na hindi mo maipaliwanag, pero alam mong kailangan mong balikan. At number 10, yung di ko alam na attractive ako energy ng isang introvert. Iba ang dating ng mga taong hindi alam na may dating siya. At yan ang natural na aura ng mga taong introvert. Wala silang pabango ng atensyon, wala silang scripted charm o pasimpleng landi. Tahimik lang silang nabubuhay, may sariling galaw, kalmadong katawan at malalim na enerhiyang lumalabas nang hindi sinasadya. Papasok sila na naka-hoodie, naka-headphones at mukhang malayo ang iniisip. At kahit ganun lang, napapalingon ng mga tao. Hindi dahil sa damit nila, hindi dahil sa postura nila, kundi dahil sa wala. Wala silang pakialam kung mapansin man sila o hindi. At dahil wala silang sinusubukang patunayan, mas lalong nakaka-curious. Mapapaisip ka, sino yun? Bakit parang may tinatago siyang nobela sa likod ng katahimikan niya? Hindi dahil nagpapaka-mysterious siya, ngunit dahil misteryoso talaga siya. Sanay siya sa katahimikan, sanay siyang mag-isa. At yung ganong klaseng autonomy, yung kaya niyang maging buo kahit mag-isa,
nagiging uri yun ng alindog na hindi mo basta-basta makikita. Lalo na kapag nagsalita siya, mababa ang boses, bihira, o kapag ngumiti siya, parang effortless pa nga, pero totoo. Doon mo mapapansin. Hindi siya uhaw sa pansin. Hindi siya nag-aabang ng validation. At doon nagsisimula ang kakaibang pagnanasa. Gusto mo siyang panoorin. Gusto mo siyang intindihin. Kasi sa mundo ng mga taong palaging nagpapapansin, ang pinaka nakakaakit ay yung taong hindi aware na kaakit-akit siya. Para kang nahulog sa lalim ng tahimik na karagatan at gusto mong lumubog pa. Hindi pumuporma ang mga introvert pero nananatili sila sa isipan. Hindi sila nangaakit sa halatang paraan. Hindi sila naghahabol gamit ang mga matatamis na salita. Hindi sila naglalabas ng charm para lang mapansin. Ang ginagawa lang nila ay maging totoo. Tahimik, medyo awkward, malalim. At yung katahimikan na yon, yung pagiging totoo, yung misteryosong hindi nila sinasadya, tumatatak yon. Matapos ang party, matapos ang mga text, matapos maputol ang eye contact. Hindi sila nagpapakitang gilas. Hindi rin sila umaasa na maakit ka. Pero marahil, dyan mismo sila pinaka nakakaakit. Kasi hindi sila nag-e-exist para lang mapansin. Nag-e-exist sila para manatili sa alaala mo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, accurate. Relate ako dyan, Sir AP. Marami na rin ako sama ng loob dahil hindi nila ako maintindihan kung ano ang punto ko sa bawat salita na binibitawan ko sa mga pagpupulong. Kaya ang resulta, wala na rin akong ganang mag-attend at pinili ko nilang manahimik. Wala pang sama ng loob. Maraming salamat po, Sir AP. Happy Sunday at sa lahat ng mga nanonood sa channel nyo. God bless us always. Sabi naman ni Ellen Espino, Opo sir, tahimik lang. Alam ang tama sa mali. Dami ko pinagdaanan. Ang susi sa pagiging tahimik ay may kasamang Diyos. Sa mundong maraming mapanghusga, ingatan nawa po tayong lahat ng Diyos. At tayo naman kay Carl Christian, proud introvert ako kasi hindi ako katulad ng karamihan na napakababaw ng pag-iisip at mabilis maloko tulad ng mga DDS. At shoutout din kila sa Butahe Rap Vlog, Kalayaan Kapayapaan, Jola Short Video, Ramlat, Annalyn Granada, Lorena Bintas, Dennis Aranzanzo, Isabel Yap, Malia Momena Bantas, Mary Ann Panya, RJ Mera, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Carlo Marcos, Cathy, Erlinda Abale, Arnold Senatin at kay Bernabe. Maraming salamat po sa palaging panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit kapag sa wakas nagsalita na ang isang introvert, pinagtatawanan lang sila? Panoorin mo sa video na to.